Hello at welcome back. This is Mr. Miken at ngayon ay i-review na natin ang full chapter review ng chapter 211. And mind you guys, napakaraming info sa chapter na to at mas maiintindihan din natin ang tweets sa bandang dulo ng chapter. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video, napakalaking tulong po yan sa channel natin. At maaari niyo rin akong i-follow sa aking other social media accounts. Nag-a-upload din tayo ng mga video dun. Maraming salamat. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's go. タオヤがくっついて蒸発した Konting recap muna sa nakaraang chapter ay nalaman natin ang flashback ni Hana Kurusu kung bakit siya coincidentally ay nai-rescue ng asong Shikigami ni Megumi. Nalaman din natin na pinagpapatay na ng mga cursed spirit ang mga foreign soldiers sa mga colony. At medyo naging mainit ang ulo ni Yuji kay Kurusu dito dahil sa nababahala siya na baka mapalitan tuloy nito ang pwesto ni Nobara. Kaya naman sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter ay sa unang eksena ng chapter 211 ay makikitang biglang lumakas ang mga liwanag sa kada colony o mga ilaw mga kaibigan na tila ba'y napuno na ang mga colonies ng mga cursed energy na siyang magti-trigger sa pag-merge kay Tengen. Nagsimula na rin mapansin ng mga tao ang kakaibang liwanag na to at nakaramdam din sila ng pagiging parabang uncomfortable na nasisense nilang parang may mangyayari talagang masama. At makikita sa mapa na ang halos buong Japan ay tila ba'y magsisimula na ngang ma-emerge kay Tengen dahil sa mga kakaibang liwanag na nagsisipaglabasan sa mga colonies at sa ibang parte ng Japan. Matapos ang eksenang yan ay back to present after nung sa nakaraang chapter November 14. Ngayon November 16 na sa present time ay makikita itong ating mga bida na kausap ngayon si Maki. Dito ay pinaalam ni Maki sa kanila ang mga balita sa labas ng colony. Ayon pa kay Maki na ayos lang daw sana kung ang preparasyon lang sa pag-merge ang nakumpleto. Pero ayon daw sa lalaking napakilalang kapatid ni Yuji which is si Choso, nasabi daw nito sa kanila na natalo daw ni Kenjaku si Yuki at nahuli si Tengen na ikinagulat ng ating mga bida nang marinig nila ito kay Maki. Dadag pa ni Maki kasabay ang eksena kung saan ay makikita si Choso at Kirara na nasa masamang estado na raw ang Jujutsu Tech at isa lang daw ang sigurado. Nawika pa ni Choso dito habang tinatanong ni Kirara kung nasaan na ba si Yuki. Tugon naman ni Chosong buhay pa raw si Norito Shikamo at yun lang daw ang alam niya. Norito Shikamo which is si Kenjaku mga kaibigan. So dito ay nagawa nga pala ni Chosong makatakas sa Star Corridor dala-dala ang likod ng prison realm. Nabuti na lang ay na-secured pa. Balik naman dito kay Maki na ayon pa kay Maki naka-level daw ni Yuta itong si Yuki at kasama pa nito si Choso na isang death painting at si Tengen sa pagkikipaglaban kay Kenjaku. Pero natalo pa rin sila na ibig sabihin nito base sa nalalaman nila na di pa talaga nila kayang talunin si Kenjaku at ang magandang balita lang natanggap nila ay ang safety ng prison realm na nagawa pa itong masecured ni Choso. Habang nagsasalita naman si Maki ay sa isipan naman ni Yuji at Megumi ay napapansin nilang parang nag-iba si Maki at mas naging kalmado na ito considering sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon na ipinagtataka nila tuloy kung ano nga ba ang nangyari kay Maki na di nila alam mga kaibigan na minasakir na pala nito ang lahat ng members ng Zenin clan o household ng clan. Matapos niyan ay tanong naman ni Yuji na bakit di pa raw nagsimula ang pag-merge. Sagot naman ni Angel na maaring ang mga sorcerer ay may kakayahang i-reject ang pag-merge kaya sa loob ng colony ay parang normal lang pero sa labas ay maaring nagsimula na nga. Paliwanag naman ni Maki na wikang hindi. Ayon sa mga news, ang mga taong mas vulnerable ay parang nagkakasakit lang daw pero overall ay nagfa-function naman daw ang Japan na parang normal lang or as usual lang. Sabi naman ni Megumi na di daw nila alam kung bakit pero baka hindi pa nga raw talaga nagsimula ang pag-merge o baka ayaw pa lang ito simulan ni Kenjaku. Kaya sabi naman ni Yuji na hindi raw ito ang problemang malulutas nila. Kaya ngayon ay mag-focus na lang daw muna sila kay Tsumiki na kapatid ni Megumi. Nagtataka rin si Yuji sa kung bakit di pa nagdagdag sina Yuta, Hakari at iba pang seniors ng bagong rule. Na tapos naman daw nilang napagdesisyonan ang mga rules na idadagdag na ang apat na rules which is ang isa ay ang rule na maghihintulot ng pagde-trade ng points among the players na nadagdag na sa tulong ni Higuruma. Pangalawa ay ang paghihintulot sa pag-enter and exit sa mga colony. Pangatlo ay ang pag-enable sa signal communication at ang pang-apat ay ang pag-enable sa pag-withdraw sa calling game. Kaya wika naman ni Megumi about daw sa unang rule na kanilang na-implement na ang pag-enable sa pag-transfer or trade ng puntos sa ibang player na kung ang isang player ay di daw magpa-participate sa calling game sa loob ng 19 days, ang player na to ay magiging subject sa curse technique removal kung saan ay may magbabago daw sa kanilang utak na riresulta sa pagkamatay at ang goal nito ay para mapilitan talaga ang mga player na magpatayan. Kaya sagot naman ni Maki na gusto raw nila noon na ibahin ang system na yan na kung saan ay maaari silang makakuha ng puntos kahit di na pumatay ng ibang player. Kaya ang ginawa nila ay idinagdag nila ang rule na ipina-implement na ni Higuruma sa tulong ni Yuji noon. So ang problema raw ay ang rule number 2 and 3 na ang rules na maghihintulot
paghihintulot sa paglabas-pasok sa colony at sa pag-enable din sa signal for communication. Dahil ngayon ay di daw nakakalabas-pasok ang mga players. Bigla naman nagsalita si Kurusu na wikang siya raw kaya raw niya mag-enter and exit sa mga colonies. Tanong naman ni Maki na wikang ha? Sa paanong paraan mo yan nagagawa? Sagot naman ni Kurusu na wikang dahil daw ito sa curse technique ni Angel. Tanong naman ni Maki na kaya ba raw niya itong gawin sa ibang tao? Sagot naman ni Angel na mahirap daw itong gawin dahil ang pag-i-extinguish daw sa barrier technique sa pamamagitan ng kanyang curse technique ay nangangahulugan sa pag-extinguish din sa pundasyon ng barrier. At kung di malalaman ang pundasyon ng barrier, sila lang talaga ni Kurusu ang makaka-enter and exit sa mga colonies. Tugon naman ni Maki na of course mahirap daw talagang gawin yan. Pero regarding daw sa rule 2 and 3 na kanilang pinaplano ay hindi naman daw ipinagbabawal sa rules ng Culling game ang paglabas-pasok ng mga players o signal sa colony. Bigla namang sumigaw si Takaba na pinag-uusapan ba raw nila si Kawamoto Makoto na isang Japanese singer. Wika naman ni Maki na ano ba raw ang problema ng taong yun? Sagot naman ni Yuji na dead mahini na lang daw yun. Dito ay kinuha naman ni Yuji ang Kogane para tignan ang rules ng Culling game. At sabi niyang dahil sa hindi naman daw ipinagbabawal sa rules ng Culling game ang paglabas-pasok ng signal at players sa colony, masasabi niyang tulad sa mangyayari sa tuwing papasok sila sa colony na bigla na lang silang matatransport sa random places, ang parang nagpipigil sa signal o player na makalabas-pasok ang rule mismo ng barrier, hindi ang rule ng Culling game. Kumbaga, nature lang talaga ng barrier na mere-repel ang isang player kung magtatangka itong lalabas sa colony, pati ang pagbablock din ng signal. Almost the same sa curtain na makikita natin sa anime na nagpo-prohibit kay Gojong makapasok. At dito naman sa Culling game ay ang nakaset na rule sa barrier na to ang player ay prohibited na makalabas ng colony dahil sa rule o nature ng barrier. Kaya sabi naman ni Angel na kahit idadagdag pa raw nila ang rule na maka-enter and exit ang signal o player sa colony, still parang magiging useless din ito at baka marerepel lang din pala sa barrier pagtatangkain nilang lumabas. At baka yan daw ang rason sa kung bakit di pa nagdagdag ng rules ang kanilang seniors. At ayon pa kay Maki na kung sa komunikasyon naman sapat na raw siya at ang ability ni Uy sa parting yan. Kaya ang ipa-priority daw nila ngayon ay ang rule number 4 na ang kakayahang makapag-withdraw sa Culling game. Dadag pa ni Maki na since na nadagdag na raw ni Yuta ang puntos kay Megumi ay ngayon maaari na silang makadagdag ng rule at ito ang rule number 4 na kanilang napag-usapan. Matapos yan ay dito'y lumabas naman ang Kogane ni Megumi at ipinakita ang kasulukuyan niyang puntos kasama ang nidagdag ni Yuta na may total of 359 points. Dali-dali namang sinabihan ni Megumi ang Kogane na magdadagdag na raw sila ng rule. At ito ay ang magbibigay ng kakayahan sa player na maka-withdraw sa laro. Subalit in-reject kagad ito ng Kogane dahil sa mga conflict daw ang rules sa existing rule na rule number 7 ng Culling game na bawal daw magdagdag ng rule na may long-lasting effect sa laro. Kaya napaisip naman si Megumi na expected daw talagang mare-reject ang rule na yan. Kaya sinabihan niya ang Kogane na how about daw ang rule na maghihintulot sa player na maka-withdraw sa laro sa pamamagitan ng paghahanap ng papalit na player mula sa labas ng colony. Subalit inireject pa rin ito ng Kogane mga kaibigan, kaya napasigaw naman si Yuji na so paano pa raw sila makaka-withdraw sa laro. Kaya na may nag-propose ang Kogane ng isang rule bilang kapalit sa rule na ipinopose ni Megumi. At ang rule na inoffer ng Kogane ay ang paghihintulot sa player na mag-withdraw sa laro basta't may substitute daw ang player na mula sa labas ng colony. At kailangan din nitong gumastos ng 100 points para gawin iyan. At ang ganitong rule ay acceptable ayon kay Kogane. Sabi naman ni Megumi na klarong-klaro na mas incompatible ang rule na ipinopose ngayon ng Kogane sa existing rule na nagbabawal sa mga maaaring rules na magbibigay ng long-lasting effect sa laro. Kaya sa isipan din ni Megumi napasabi siyang parang ayaw na talaga ng Kogane makipag-negotiate. Kaya napasabi na lang si Megumi sige na lang daw na ang rule na lang na ipinopose ng Kogane ang kanyang idadagdag at susundin. Kaya na may in-announce na ng Kogane ang ika-rule number 11 na ang paghihintulot sa player na maka-withdraw sa laro sa pamamagitan ng paghahanap ng substitute players sa labas ng colony at sa paggastos din ng 100 points na gumawa naman ng magkahalong reaksyon sa mga ilang players sa ibang colony. Matapos niyan ay sinabihan na ni Megumi si Maki na dalhin na si Tsumiki dito sa loob ng kanilang colony. Bigla namang napaisip si Yuji at napakamot sa ulo na wikang sumasakit na raw ang kanyang utak sa mga impormasyon at rules na yan. Kaya sabi ni Yuji na di ba raw mas safety kung ipapa-withdraw na lang ni Megumi si Tsumiki sa laro kahit nasa labas ito ng colony since na-consider player na raw ito. At gagawin na lang daw nila ang rule number 11 para kay Tsumiki remotely sa tulong ni Maki. Sagot naman ni Megumi na hindi dahil magka-conflict daw ito sa rule number 1 and 2 ng Culling game na ang rule number 1 ay nagsasabing after sa awakening ang player ay kailangang mag-declare ng participation sa laro sa pamamagitan ng pagpasok nito sa colony sa loob ng 19 days na palugit. At ang rule number 2 naman ay nagsasabing ang kahit sinong player na lalabag sa previous rule na ang rule number 1 ay magiging subject sa curse technique
technique removal. So kailangan muna ni Tsumiki pumasok sa colony para makonsiderang nag-participate nga ito sa laro. Nadagpa ni Megumi na ang mga weak player na nag-hold ng kanilang puntos ay mas magiging target sa ibang player. Kaya mas mainam at safe kung makikipag-meet muna sila kay Tsumiki. Tugon naman ni Maki na wikang pero hindi ko na siya masasamahan pag nakapasok na siya sa colony. Kasi dahil sa wala raw siyang curse energy ay hindi rin daw siya na-identify ng barrier. Kaya masiseparate lang daw talaga sila the moment na papasok sila sa colony. Gaya na nangyari kina Megumi at Yuji na na-separate sila since na kapag papasok ang isang player sa colony ay madedeploy sila sa random locations. Kaya mas mainam na lang din daw sigurong magdala ng parachute si Tsumiki ayon kay Yuji. Kaya na may sa alas 3 ng hapon, November 16 pa rin, ay makikitang magkasabay na si Maki, Ijichi at si Tsumiki. At napag-usapan nila ditong si Ijichi na lang ang magsisilbing substitute para kay Tsumiki. At dito ay ayaw sanang pumayag nitong si Tsumiki, subalit pangiti naman nung nag-insist itong si Ijichi na wag daw itong mabahala dahil isa na nga raw milagro na umabot pa raw sila sa puntong to. Kaya hanggat maaari ay di daw dapat sasayangin ang pagkakataong to dahil kailangan ni Tsumiki mag-participate within 19 days. At nandito lang din naman si Nanita at iba pang assistant na papalit sa kanyang task kapag na-substitute na itong si Ijichi. At isa pa, kahit hindi naman daw obvious pero noong student pa raw siya sa Jujutsu Tech ay gusto raw niya maging isang sorcerer at dito'y ipinakita ang kanyang flashback kasama si Gojo. Nawika pa ni Gojo dito na sabing tumigil ka na sa pagiging sorcerer, napaka-useless mo. Na in English ay mas harsh pang sinabi ni Gojo mga kaibigan, na natawa pa ako sa dagdag niyang sinabi na kailangan na nitong magmadali at kumuha na lang daw si Ijichi ng driver's license, yung sa manual daw. Dahil kung hindi ay sabi niyang I'll slap the shit out of you. Napaisip naman si Ijichi na grabe naman daw makapagsalita itong si Gojo sa kanya. Pero na-realize niya ngayon na nasalba raw ni Gojo ang kanyang buhay dahil kung hindi nasabi yun ni Gojo sa kanya, malamang ipatay na raw siya sa pagiging sorcerer. Kaya na may matapos yan, balik sa ating mga bida nang na-transport na successfully si Tsumiki sa lugar mismo kung nasaan sina Megumi. At dito ay ngumiti naman si Tsumiki na wikang, oh Megumi, mabuti nandito ka. Medyo nagulat lang ako sa pag-transport sa akin. Tugon naman ni Megumi na oo. At napasabi naman si Yuji na maswerte raw si Tsumiki dahil na-transport kagad ito diretso sa kanila. Napakilala naman si Tsumiki kay Yuji at nagpasalamat in behalf kay Megumi. At pinakilala naman ni Yuji si Kurusu sa kanya na nagbabantay daw umano kay Tsumiki kung sakaling matatransport ito sa itaas. Na sa isipan naman ni Kurusu ay nagustuhan niya ang sinabi nitong si Yuji kay Tsumiki na para bang pinapa-impress siya nito kay Tsumiki. Kagad namang nagsalita si Megumi na tatapusin na raw nila ito kagad. Kaya tinawag na ni Megumi itong Kogane. Samantalang napatawa naman sina Yuji at Kurusu sa pagiging tila by cold ni Megumi na baka nasa rebellious phase daw itong si Megumi ngayon. Matapos niyan ay dinagdag na ni Megumi ang 100 points kay Tsumiki na wikang pwede na raw nitong gamitin ang 100 points para makapag-withdraw na sa laro. At siguro naman raw ay nasabihan na raw siya ni Maki tungkol sa rule sa paghahanap ng substitute upang makapag-withdraw sa laro. Kagad namang nag-add ng rule si Tsumiki mga kaibigan na laking gulat nila nang idinagdag na rule o ang sinabing rule nitong si Tsumiki kay Kogane ay ang rule na mag-i-enable sa paglabas-pasok ng mga players sa colony. Kaya na may nagulat itong tatlo at kinabahan naman si Megumi sa kanyang kutob. Kaya kagad niyang tinanong si Tsumiki na wikang sino ka? At dito'y ngumiti lang naman si Tsumiki nang tinanong siya ni Megumi. What a twist mga kaibigan. Clearly hindi ito ang Tsumiki na kilala ni Megumi. At sa unang eksena pa lang nakakapagtataka lang talaga na parang normal lang ang lahat and at the same time ay may kakaiba talaga sa mga nangyayari. Dahil isa sa rason dyan bakit di kaagad nag-participate itong si Tsumiki na para bang hinihintay niya talaga ang moment na to. At another thing ay ang tanong sa kung bakit sa lahat ng lokasyon bakit diretsong na transport si Tsumiki sa harapan pa mismo ni Megumi. Nasabi pa nga ni Yuji na maswerte daw talaga si Tsumiki ni hindi nga nagamit ni Hana Kurusu ang paghahanda niya na baka sa itaas manggagaling si Tsumiki gaya nung kay Yuji. At palaisipan din sa kung paano nalaman ni Tsumiki ang rule na kanyang idadagdag na ang rule na considered useless para sa ating mga bida dahil ang rule mismo ng barrier ang nagpo-prohibit na makalabas-pasok sa colonies. Well, baka sinabihan siya ni Maki on the way pero there is another big sa likod nito mga kaibigan na bukod sa posibilidad na isang incarnated player na ang nag-took over sa katawan ni Tsumiki baka ang twist si Tsumiki pala ang Game Master. Since na nasabi na ni Tengen sa ating mga bida na hindi talaga si Kenjaku ang Game Master sa laro o baka wala lang din talagang Game Master pero nakakapagtataka lang mga kaibigan sa kung bakit na-transport kaagad si Tsumiki sa lugar kung nasan talaga ang ating mga bida, which is napakagandang coincidence naman kung coincidence lang talaga yan. At halata namang may nalalaman pa si Tsumiki dito. Sadyan napaka-exciting talaga ang susunod na chapter dahil kung ma-implement nga ang role na idinagdag ngayon ni Tsumiki
Shiki, digmaan talaga ang magaganap dahil maaaring makapasok na ang mga players sa colony ni na Yuji, which is isa dyan si Kashimo Hajime na naghahanap ngayon kay Sukuna. At yan at marami pang iba ang ating aabangan sa susunod na chapter. Kaya kung nagustuhan nyo ang video, you can leave a like, follow or subscribe. Maraming salamat at bago muna natin tapusin ang video, shoutout sessions muna tayo. At kay Jonel Lauron at Trav Sainz na nagpapa-shoutout sa kanyang dalawang anak na sina Travis Santiago from Coron, Palawan. Michael Constantino and Gushon God, shoutout sa iyo. Via Silagan, shoutout din sa iyo na nagpapa-shoutout sa kanyang anak na si Alexander Abrega. Jerby Hosol, Jemar Bulayog and Adrian S. Austria, shoutout din sa inyo. Lastly, shoutout din kay John Lawrence Baya at Alex Muñez. This is Mr. Anime Ken. Thanks for watching and see you guys again on my next video. Jane!